Kumusta mga brad? Isa sa pinakaginagamit ng mga tao ngayon pagdating sa transportasyon, motorsiklo. Sa motorsiklo kasi napakadaming advantage. Pagdating sa traffic, makakasingit ka kaagad. Pag nagpapasundo sa'yo yung side chick mo, masusundo mo kaagad. At hindi lang din po isang tao ang kaya nitong ikarga. Kasi pinatunayan niya nila. Magpo 4 wheels ka pa ba kung sa motor pa lang, solve na. Pero syempre case to case basis naman yan. Yung opinion ko, yun yung opinion ng taong motor lang ang kayang bilhin. At isa na nga ako doon. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, katulad nga na sinabi ko, karamihan sa ginagamit ng mga tao ngayon sa transportasyon, motorsiklo. Less fuel consumption, less traffic, at less pagod. Opo, kahit ikwento nyo pa sa pagong. Hindi naman po sa pangaano, pero aanuhin ko na kayo. Kasi dati nung nagko-commute pa ako, kakain ka talaga ng maraming oras, sa jeep pa lang. Buti sana kung maganda yung katabi mo kahit wala ng babaan, okay lang. Tapos minsan kahit puno na yung jeep, panisigaw pa yung barker. Oh, shaman. Muam. Biyaheng Baklaran pala papuntang MOA. At ito pa malupit, yung katabi mo tulog, tumutulo yung laway. Buong biyahe nakadepensa ka para hindi ka matuluan. Pero ang ending, pagdating mo sa trabaho, amoy kalabaw ka na. Parang dinaig mo pa si Cardo Dalisay sa pagkikipaglaban. Kung hindi nyo pa yung naranasan, baka hindi kayo commuter. Kaya karamihan sa mga tao nagko-commute noon, nagmumotor na ngayon. Pero ito ang ironic, kasi ang rason ng iba, kukuha na lang daw sila ng motor para makatipid sa pamasahe. Kaso ang nangyari, parang naging triple. Habang tinitignan daw kasi nila yung motor nila, parang may kulang. Uy, kulang ng RB8 mags. Uy, kulang ng gold bolts. Uy, kulang ng flat seat. Uy, kulang ng steering damper. Hindi na pala kasali yan. Pero totoo naman, di ba? Habang tinititigan mo yung motor mo, parang may kulang talaga. Kaya para doon sa mga nagsabing bibili ng motor para makatipid sa pamasahe, #scam. Pero ngayon nga pong ang taas na ng presyo ng gasolina, pati yung mga riders umaaray na din. Ang lulupit din naman kasi ng mga oil company. Magtataas ng 2 piso tapos magbababa ng 25 centavo. Dapat 10 centavos na lang, nahiya pa kayo. Pero syempre tumataas ang presyo ng gasolina hindi lang naman sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya yung mga backrider dyan na wala namang ambag sa gas, aba, kalimutan nyo muna yung kantang Jopay. Kasi, pwede na kayong mawala. Huwag ka na mawala. Pero sabi nga nila, lahat ng problema may solusyon. At isa nga po sa mga solusyon na to ay yung paggamit ng mga e-bike. Yes po, sa panahon ngayon ang dami na rin talaga mga tao ang gumagamit ng e-bike. Katulad na sinabi ko dati, yung tropa ko dating naka NMAX ngayon naka NWOW. O diba? Eh di wow. Pero kasi yung iba kapag nakakarinig ng e-bike, iniisip agad nila pangit yung itsura. Para daw kasing butike yung forma. O diba? Tapos yung mga nagsabi noon, mga mukha din namang bayawak. Pero sa panahon ngayon, ang dami na pong mga e-bike na mukha na talagang motor. I mean, yung itsura nila, hawig talaga sa isang motor. Katulad na lang po dito sa Honda PCX electric version. Yes po, bago pa man nabuo ang Yamaha E01, meron na po ang Honda PCX electric version. Nauna nga pong pinakita doon sa Japan sa ginanap na Tokyo Motor Show noong 2017. At pagdating ng 2018, available na ito. At pagdating naman ng 2019, nagkaroon sila ng testing sa iba pang Asian countries. Sabi ng iba, goods naman daw. Ay sorry. Pagdating kasi sa looks, kuha niya talaga yung pagiging PCX. Pero kasi pagdating daw sa performance, medyo bitin daw sila. Kasi nga po ito ay meron lamang 5.6 horsepower at 5,500 RPM, 80 Nm of torque at 500 RPM. At katulad nga po ng iba pang mga electric scooter, ito po ay may dalawang riding mode. Una nga po dito yung Eco mode na kaya lamang tumakbo sa bilis ng 20 to 30 km/h na kaya naman pong umabot ng battery sa 45 km. Pangalawa naman dito, yung kanyang drive mode or fast mode na kaya nga pong tumakbo sa bilis ng 60 km/h at yun na nga po yung top speed niya. Para sa typical na kamote rider, talagang bitin yun. Nasa Pilipinas tayo eh. Kaya isa din siguro yan sa mga dahilan kung bakit hindi siya gaanong nangamoy. Kasi kung ikukumpara mo sa ibang electric scooter, talagang guguhitan lang siya. Pero syempre inisip ko na lang, baka siguro hiwala yung scooter sa mga matatanda. Pero ganun pa man, malupit din naman yung iba pa niya mga features. Sapagat ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At naka full digital din ang kanyang gauge panel. Ang sukat ng kanyang gulong 100/70/14 sa harap at 120/70/14 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka disc brake sa harap at drum brake po sa likuran. Wala siyang ABS pero meron naman siyang CBS or combi brake system. Ang kanyang seat height ay may taas sa 760mm at 132mm naman ang kanyang ground clearance. So kahit nga hindi ganoon kalayo ang naaabot na kanyang battery, nilagyan pa rin nila ito ng USB charging port para kahit saan ka magpunta hindi ka na mangangamba
na baka malobat yung cellphone mo. Kasi nga, manonood ka pa ng Pornhub. At katulad nga po sa PCX 160, ito po ay naka-keyless na din. Sa motor na ito, pa-remote ka na lang. At kahit nga po walang makina ang motor na ito, mas mabigat pa ito doon sa PCX 160. Sapagkat ito nga po ay tumitimbang ng 144 kg, samantalang yung PCX 160 tumitimbang lamang ng 131 kg. Okay. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng ordinary telescopic. At sa likuran naman po ito ay gumagamit ng dual shock absorber. Nayon nga po sa mga tao na gamit sa motor na ito, kahit pa paano maganda ang bounce. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una na nga po dito, ang kanya lagay ng istalyon. At good news mga brad, meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang wala po siyang sabitan ng andox. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. Kaya pala. At ang presyo nga po nito sa bansang India ay nagkakahalaga ng 145,000 Indian rupees. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 97,000 pesos. At kayo na pong bahala magsabi kung worth it ba siya sa presyo na yon. Pero syempre pagdating dito sa Pilipinas, mag-iiba din naman yung presyo niyan. At speaking of dito sa Pilipinas, meron na pong ganito dito sa Pilipinas. Nandoon po sa may Romblon. Hindi ko lang sure kung nabili ba nila sa ibang bansa o yun yung mga model na testing dito sa Pilipinas. Hindi ko lang sure. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gusto kang sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. At syempre katulad ng dati, hindi magtatapos ang video na ito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari ng shoutout. At alam nyo na kung sino yun. So shout nga pala kay Archie Rakipiso, shoutout kay Jodel de la Cruz de Mayo, at pati na rin sa kanyang misis na si Maribig, at sa kanilang dalawang anak na sina Kelvin at Marco, at pati na rin sa CB150R Street Fire Philippines Zampin Chapter. Shoutout kay Highland Vlogger. Shoutout kay Cabo Negro. Shoutout kay G. Phil Barbosa. Shoutout kay Aaron Aceres. Shoutout kay GV Official. Shoutout kay Armando Caporal, at pati na rin kay Kara na maganda at kay MM na makulit. Shoutout kay Marlon Avaa TV. Shoutout kay Wesley Oroy. Shoutout kay Brian Cabanlit. Shoutout kay Michael Maglipas. Shoutout kay Jo Marie Lennon Dumlaw. Shoutout kay Aldwin's DIY Farmer. Shoutout kay Christian Aguilar, at pati na rin sa kanyang jowa na si Eros or Iros. Shoutout kay Dandy Tenorio. Shoutout kay Alex PH. Shoutout kay Jory Di Maala. Shoutout kay Vinci. Shoutout kay Ian and Dave. Shoutout kay John Ryan Bismanos. Shoutout kay Stephen Mayuga Bisana. Shoutout kay Warren Clyde Ramos, at pati na rin sa asawa niyang si Muniz at sa kanyang mami na maganda na si Mami Jane. Shoutout kay Kaiten. Shoutout kay Haji Ibanez. So hanggang dito na lang muna mga brad, at muli ride safe, stay at home at stay safe, at syempre stay alive, okay, bye.